Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong mga katanungan po na nakikita natin sa post natin sa YouTube. Ayan, especially po sa YouTube di ba nagpo-post tayo ng mga updates about sa PBB Saro and then sa mga list ng mga SDO, mga schools na nabigyan na po ng PBB 2022. Ayan, so marami po nagko-comment doon, bakit daw hindi sabay-sabay ang releasing ng PBB? Actually, ito pong katanungan na ito ay halos every year na lang po natin yung tinatanungan ng mga maestro. So mapapansin natin in the previous years ng releasing po ng PBB ay talagang marami nagtatanong pa rin. Bakit nga ba talaga hindi sabay-sabay ang releasing nitong ating PBB? Particularly po ngayong taon itong ating PBB 2022. Ayan, katulad po ng tanong ni Ma'am. Ayan, sabi niya diyan, bakit po kaya hindi sabay-sabay? Merong naka-withdraw na, meron naman Saro pa lang, meron namang abangers pa lang. Yan po yung katanungan niyo. Kasi totoo nga naman, di ba? Meron nang naka-withdraw na, particularly yung mga SDO nasa Bicol region, particularly yung Camarines Sur, yung Sorsogon, and then some SDO naman sa NCR, sa National Capital Region, yung Marikina, marami pa, nakalimutan ko lang yun. Mayroon naman tayong posted video dyan sa ating channel doon sa mga list ng SDO na naka-withdraw na. Ibig sabihin, talagang PBB is real. Masasabi mo lang to withdraw is to believe, na-withdraw mo na. Ayan, so, and then marami rin mga SDO, mga schools na Saro naman ang nai-release sa kanila, particularly yung Region 8, So sa Region 8, marami nang na-release ng Saro. And syempre sa National Capital Region, almost na rin po lahat ay mayroon ng Saro, pero waiting pa rin sila sa pagpasok sa kanilang mga payroll account, sa kanilang mga ATM, yung PBB 2021. And syempre, kasama ako doon, mga kamestro, kasama ako doon sa mga abangers. So syempre, abangers tayo kung kailan tayo magkakaroon ng Saro, mga kamestro. Ayan, so ako, halos every year talagang always tayong abangers, mga kamestro. So abangers, ibig sabihin talagang kahit Saro wala pa, Ayan, so simple lang naman po ang sagot natin diyan, mga kamestro, sa tanong na ito ng isa sa mga subscriber natin. Kung maalala po ninyo, may mga ibinalik na mga Form 1.0 dahil sa mga discrepancies, sa mga duplication and mga errors sa Form 1.0. So isa po 'yun sa factor kung bakit hindi sabay-sabay mga kamestro. Kasi syempre, pag binalik, ibig sabihin, may kailangan kang ayusin. So, depende yun dun sa mga SDO. Although, majority naman ay, alam ko, ibinalik talaga yung mga Form 1.0. So, depende na lang po yan sa mga SDO or sa mga region pala, kung gaano nila kabilis maayos yung mga discrepancies na nakita ng DBM. So, kung, halimbawa, binalik agad or binalik ng DBM sa isang region, kung mabilis silang mag-ayos ng lahat ng mga errors na naayos sila, so ibig sabihin mabilis din yung releasing ng Saro, mga kamaestro. Ngayon, kung medyo mabagal, medyo matagal na ibalik sa DBM, ay talagang syempre matatagalan po yung pag-release ng Saro, mga kamaestro. Kasi pag okay naman na lahat ng information, so automatic yun, magre-release ng Saro ang DBM. And pagka na-release ng Saro, papasok naman ngayon yung NCA, yung Notice of Cash Allocation. Ngayon naman, pagdating naman sa Notice of Cash Allocation, di ba, release after niyan, really, yung pagpasok na sa mga payroll account natin, sa mga ATM natin yung pera. Ngayon naman, pagka may NCA na kasi, sa pagkakaalam po natin, hindi na yung control ng DBM. So yan po ay nasa kanya-kanya mga SDO na po yan. Kung mabilis po sila magproseso, kasi may nagtanong din sa atin doon, pag may Saro na raw, ilang linggo pa, yung antayin bago pumasok sa mga ATM yung pera. Actually po, hindi naabot ng linggo kung tutusin, mga kamaestro. Kasi meron tayong mga kakilala, mga nagsasabi dyan na after ng Saro, then kinabukasan NCA, then kinabukasan pumasok na sa ATM. So 2 days lang yung inantay nila. Meron tayong mga nababalitaan na ganyan na 2 days after releasing ng Saro ay pumasok na sa kanilang PBB. So basically hindi naabot ng aabot ng weeks. Pero, syempre, may mga SDO rin na medyo natatagal na siguro yung pag-ayos or pagproseso. So, may mga tendency rin talaga na umaabot ng 1 week yung releasing po ng PBB after ng Saro.
Ayan. So yun po yung hindi pa rin talaga para-pareho na po mga ka-maestro. Nakadepende pa rin po talaga sa ating mga SDO, sa ating mga RO, itong releasing ng ating PBB. Kaya talagang hindi tayo po nagsasabay-sabay. Ano po mga ka-maestro. Ayan. So sana po ay nasagot ko itong katanungan ni ma'am. Ayan. So dito ko na po tatapusin itong ating video ngayon mga ka-maestro. Kung bago ka pa lang sa ating channel, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang makapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito, yung mga updates sa PBB and bonuses sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka, updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3, come on!